Awang-awa talaga ako pag natitingnan ko yung mga manok namin dahil nga lagi silang nalulubog diyan sa baha. Wala kasi kaming area na mapaglagyan sa kanila dahil nga maliit lang yung space dito. Pero mayroon naman doon sa kabila kaso limit lang ang nilalagay natin doon kasi nga baka pagalitan tayo ng may-ari. Kaya kung maglalagay man tayo doon mga ilan-ilan lang, siguro mga 4 o 6 pwede na yon para lang naman ma-relax na yung sarili nila pagdating ng baha. Kasi dito pag bumabaha talagang minsan mga 3 araw, 2 araw, depende sa lakas ng ulan dito lagi na bumabagsak. Kaya parang dagat na kasi dito yung area namin. Kaya maawa ka talaga sa kanila kasi basang-basa talaga sila pagdating ng tag-ulan dito. Umiinit naman dito mga siguro mga September pa November yon. Kahit pa paano may init-init na yan pero nandiyan pa rin yung lakas ng ulan na hindi natin napipigilan dahil nga pa abot-abot yung bagyo. Kaya kung mapansin nyo yung mga inaapakan nila talagang basang-basa yan. Kung makapagsalita lang nga yan siguro makapagsabi yan na boss, baka naman may area pa na mapaglagyan sa amin dahil dito binabaha na kami. Ito pala isang pula natin, nagkasakit pala dyan pero medyo gumaling na siya at saka nakakain na. Hindi pa natin lalagay sa baba para makarelax-relax pa siya dyan sa taas. May baha pa nga dito sa amin, no. Kung makikita nyo talagang may tubig pa, mataas-taas pa yan. Kaya dito ko muna linagay yung mga maliliit na tag performance, oh, para safe din sila at saka hindi naman basa yung linalakad-lakaran nila kasi may natira pa naman na tuyo. Ayan, tapos na nga tayo dyan magpakain sa kanila. Yan pala ay 4 na babae, 2 lalaki ang natira dahil yung iba pinagbenta ko na kasi may pumunta dyan na buyer na gusto rin bumili nang hindi pa umuulan. Siguro mga 3 months pa lang sila kaya napili yung iba dyan. Kaya 2 na lang ang natira dyan na lalaki. Bultong-bultong ang mga katawan yan at saka yung babae ganun din. Nandun nga sa taas yung isa, oh. Yan. Ang pinapakain pala natin yan ay 4 plus. Hinahaluan natin ng konting gatas, saka natin haluin, saka natin ibigay sa kanila. Talagang kain na kain talaga sila niyan. Kaya malulusog dyan at saka hindi pala niya nagkasakit kahit malakas ang ulan, mahangin, baha. Kaya nakaawa sa Diyos na medyo healthy. At saka nagpakain na rin tayo dito sa kabila ng gold at saka mayahin. At saka yung isang pula natin na babae, nandun ho nagtatago. Yan pala nanay ng mga siso na pinakita ko kanina na tag performance. Yan o. Pupunta naman tayo sa kabila na dahil may manok kami doon na nakatali. Doon muna namin linagay yun kasi nga naglulugon din yun. At saka maganda rin yung area doon, no. At saka yung lalakaran ko, kalsada pala yan. Nasa gilid yung lalagyan namin ng manok. Yan, pero hindi yan sa amin lupa, nakikilagay lang kami yan, no. Yan pala ay nanalo na pala yan sa Malanday. Nag-champion na linya ng December. Kaya dyan ko lang muna siya tinali para mabasa-basa siya ng ulan. Ang pinakain pala natin yan, Inerton. Yan, at saka crack corn, hagibis. Yan, pero konti lang naman, mga siguro mga 1 takal at saka kalahati. Yun ang pinapakain natin sa kanya. Malusog yan at saka ang lakas kumain yan. Ito pala yung area ko, oh, kung mapapansin nyo. Yan, kulang pa tayo sa tipi, maglalagay pa tayo dyan para yung iba mailagay natin dyan pag mainit na. Kaya isa lang muna linagay namin dyan para naman kahit papano isa lang ang nandyan sa area na yan. Kasi medyo may distansya rin yan sa amin. Yan, kalsada pala yan dyan, oh, sa may likod ko. Pero looban yan, hindi yan sa labas talaga. Kaya wala talagang magnanakaw na makakapasok dyan. Sarap na sarap siya sa pagkain. Yan, oh, kung mapapansin nyo. Yan, bulto rin pala ang katawan yan kahit ganyan lang ang itsura niya. Yan, pauwi na nga ako dyan dahil i-check ko rin yun.
Yung iba doon, yung gold at saka mayahin at saka pula, kung tapos na sila kumain, dahil maglalagay na rin ako dyan ng tubig na inumin nila para pagdating naman doon sa kabila malalagyan din natin. Nako, mayroon pa nga natira oh. Pero ubusin naman nila yan dyan. Wala naman ititira yan dahil nga nagpapakain pala tayo dyan. Alas 5 na, hindi tayo nagpapakain ng maaga kasi may laman pa ang tiyan nila. Yung wala na talaga yung laman yung tiyan nila, saka tayo nagpapakain para ubusin na ubusin talaga nila yan. Diba, sarap na sarap sila dyan no? May natira pa pero kunti na lang. Yan no. Paspas talaga sila kumain. Yan ang magagandang. Doon naman tayo sa kabila pagtapos natin sa kanila pagkapainom, dahil mayroon pa ako doon sa isang area na manok. Yun, okay na sila o nakarelax na sila. Talagang masasabi natin na nagugutom pa sila kasi naghahanap pa nga ng pagkain tong goldo kung mapapansin nyo. Yan no. Pero hindi natin yan pinapakain ng marami, yung tama lang. Hanggang dito lang muna tayo. Bye bye.